What's up mga katinsa? Nagbabalikan din po ng titinsa sa mga hindi pa nagsusubscribe guys. Kung subscribe na kayo, click yung notification bell button, click nyo tayo share nyo rin ang mga videos. So yun guys, may nag-request kasi sa akin na kung pwede ko daw i-tear down itong 2UUL na DA84. So sabi ko okay naman. So ngayon, ayan guys. At na-review na natin kung paano to gamitin. Pero dun sa review natin na yan guys, hindi ko nasabi sa inyo yung about dito sa may reverse at saka sa tag dito. So reverse at saka may nakasulat dito eh. Tingnan natin 'yon. Ayan o, reverse. R kasi dapat yun eh. Tapos forward yan. Forward reverse pala. Yan. So may pindutan siya guys. Ayan. So sa mga hindi nakakaalam, ito po yung paggamit niya. Isang pindot. Tapos ito po ay rotary na knob guys. So ano siya, encoder, rotary encoder. So up to 35 siya. Ayan. So hindi ko sure kung 35,000 RPM yon, pero up to 35 lang talaga siya guys. So ayan. Pag 0 hindi siya nagana. Ayan. Tapos kapag pakita ko sa inyo guys, ayan ang ikot niya. So pag pinindot ko to, babalik ko naman yung ikot niya. Ayan. So pindutin ko ulit. Ayan o. Okay, bumabaliktad talaga yung ikot niya. So ngayon, ganito lang siya guys pagka tinanggal niyo siya. Ayan. So balik natin to sa lock. Ngayon pag binuksan to guys, ito. So dito mahirap to buksan pag una. So kailangan nyo talaga ng puwersa rito. At huwag kayong gagamit dito guys ng flies or yung any type na flies na may ano guys, ngipin, yung mga ganito. Kasi sayang, papangat siya guys tignan. In case na kunyari hindi na talaga siya gumana, wala kayong choice para tanggalin to. Oh, yun na guys, no choice. Pero siguro naman pwede nyo lagyan to ng tape or something na yun na lang yung hawak sa kanya kaysa magaskasan, kasi sayang yung oxidize niya. I mean na oxidized black oxide kasi yung tawag dyan guys eh. So nung pag kayo unang bumili nito guys, ano nyo agad, buksan nyo agad to. Kasi yung glue nito habang tumatagal, pag uminit na kasi tong ano na to, tong lugar na to guys, kasi bakal to. Pag uminit na to, yung glue, tumitigas yon, mahirapan na kayo buksan. So unang bili nyo, buksan nyo agad. So yun siya guys. So meron siyang glue. Meron yan dyan glue. Ayan guys, so may mga glue yan dyan. Ayan. So ang glue niya lang talaga guys is nandito. Saan na yun? Ano, wala na. Basta nasa isang spot lang siya, nandito lang siya. Tapos konting-konti lang yung pagkakalagay ng glue rito. Kasi in case na nga na may maintenance nyo or buksan nyo, mabuksan nyo ng maayos. So ayan yung itsura niya. So kung nakita nyo guys, ito yung bumubuka. Kasi pagka na hatak to, nabuka to guys kahit konting-konti. Para lang mapasok yung bala. Itong bits. Ayan. So ito yung assembly niya. Ayan. Tapos meron siya rito coupling. Itong coupling na to guys, lagyan natin to. Ito guys, di ko na to para tanggalin kasi wala naman to guys, puro bearing lang to eh. Bearing dito sa unahan, ayan. Ayan, ball bearing. Tapos may ball bearing ulit dito, ayan to. Tapos ano na lang to eh, shafting na lang to eh. So ayan siya. Tapos yung dito guys, ito yung pinaka naglalak sa kanya guys. So ayan, may dalawa siyang gulong, ito, or bushing. So ito yung guys yung nagpo-push. So pagka nag-unlock
So pupush niya ganon, tapos pag ilalak niya, babalik niya sa normal. Ayan. Tapos ito yung pinaka knob niya. Ayan guys, oh. Meron siyang pattern. So kapag pinush mo siyang ganon, mag-unlock siya. Tapos pag binalik mong ganon, maglalak siya. Tapos ito guys, ang tawag dito guys ay thrust bearing. Kasi guys, ano na ako nito, gamit na ako nito. Kaya alam ko yung tawag dito. Thrust bearing siya guys. Ayan. So ngayon dito wala na tayong matatanggal dito guys, pero yung motor niya ayan o. Ayan. So may coupling siya dito na brass, tapos may coupling siya doon na nylon. So bali nga pala guys, sa lahat ng panggawa ko ng phone, ang gamit ko guys ay itong brand na to, U22L. So ito U22L din to. Nagagandaan kasi ako sa mga ano nila, sa mga design. Tsaka nagagamit ko talaga yung mga design nila guys. So eto nandito guys, sigurado yung may ano dito, pero hindi ko pa nabubuksan to. So may ano rito, tornilyo. Pero bago yan, tanggalin mo natin tong knob. Ayan o. Nandito yung tornilyo niya sa may knob. Wait lang guys, kuha lang ako ng ng pangbukas. Kasi ang lit ng screw niya, ayan o. Wait lang guys. So ito guys, nilagyan ko siya sa magandang lalagyanan, syempre. So ayan guys, so U22L din to. Ayan, para may idea kayo, maniwala kayo na U22L din tong gamit ko na to. Saan yung brand niya? Ito. Torque bit naman to guys, torque screw bit. Tapos ayan, kita dito kung ano yung magagamit natin. At ayan yung pantatanggal natin dito guys. Kaya torque to guys, torque screw, kasi tignan nyo guys ha. So nakalagay siya sa normal, ayan. Pakita ko sa inyo, tutunog siya. Ayan o. Hanggang doon na lang yung higpit niya. Pero kapag binuksan nyo siya, siyempre wala siyang tunog guys. Kasi aalisin nyo siya guys eh. Wala namang torque para pang tanggal nito. So make sure, ito guys, talagay ko sa may magnet. Yep. May ano talaga siya. Meron siyang ano talaga guys, feeling ko lang. Rotary. Meron talaga siyang ano doon. Ito guys, meron dito. Ay, wala. Wala siyang screw dito, pero nandito yung pinaka ano niya eh. Wala guys. Pagka ganito to, ibig sabihin nito guys, kapag gusto ko na talaga itong tanggalin lahat, tatanggalin ko siya, pero wala, hindi natin gaano makikita.
Ayun yung ito yung pinaka board niya, ano, nasa loob. Wala naman siyang anuhan dito guys eh. Wala siyang tanggalan, no. Kung may tanggalan lang yung screw, may hila na natin to palabas kaso wala, nakaglue na siya eh. Ayun o, hot glue na siya. Wala guys. Siguro to, maaano ko lang, matatanggal ko talaga siya kapag yung walang-wala na, sira na yung motor, or hindi na nagana yung motor, or wala na siyang function. Doon lang natin sigurado to makikita. Pero ganitong gumagana pa, nasasayangan ako na talagang buksan yung pinaka loob niya. Or yung battery nasira. So ang battery niyan maliit lang, oh. Kasi kung 18650 battery nito, malaki to. Wala. Sobra-sobra. Ito na yung makina eh. So, maliit lang yung battery niya guys. Ayan o, maliit lang yung battery. Maliit ng ano rito guys. Maliit pa ng konti. Ng 1/4 yung liit. Ayan o. Ay, kala ko mabubuksan natin ng buo. Pero okay lang guys. At least nakita nyo lang na hanggang dito kaya natin buksan. So, ito ditanggal. Para kung gusto nyong i-replace or palitan, syempre guys, syempre, pwede nyo itong tanggalin. Natatanggal lang yan guys. Pwede nyo siya palitan. Yung notary ram niya, kung nasira, pwede natin yung palitan. Yan. So, ayan guys, at hindi ko na guys papakita sa inyo kung paano ko siya ibalik kasi kung paano lang naman natin siya tinanggal. Ganoon lang din naman ang pagbalik nito. So yun guys, sa next video natin, ang iano natin, i-review tapos i-tear down natin ay ito guys, U22L pa rin. Ayan. So ito ay U22L na, saan yung ano nito? Ito guys, U22L na Torque Master, ito DA51. Okay, ito naman guys pantanggal ng adhesive. So meron siya ditong shafting. So from yung laki nito tapos papalit yung laki niya. So papakita ko sa inyo yun guys after ng video na to. So ayun guys, next video, eto guys tear down naman nito. Tsaka review, ayan. So kung nagustuhan yung video ko, kalimutan mag-like, share, subscribe, click the notification bell button, click nyo guys, bye, peace.